Sa kauna-unahang pagkakataon matapos i-appoint siya ni Pangulong Bongbong Marcos bilang miyembro ng gabinete, humarap si Frederick Go sa business community sa paanyaya ng ARTA o Anti-Red Tape Authority. Anya, may halos 100 pang imbitasyon na nakapila. Ang marching order daw ng Pangulo, from red tape to red carpet na salubong para sa mga investor. Yan mismong ginawa ni Go sa nakaraang taon bilang presidential advisor mula Enero hanggang Disyembre. Na-promote bilang sekretary si Go noong Disyembre sa bisa ng Executive Order 49 na nagtalaga sa kanya bilang Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Bagong posisyon yan at hinigitan ang nooy Finance Secretary Ben Diokno sa kapangyarihan dahil si Go ang itinalagang chairman ng economic team, samantalang ang Finance Secretary at NEDA Secretary ay bumaba bilang parehong vice chairpersons. Pagpasok ng Enero, pinalitan ni Ralph Recto si Diokno bilang Finance Secretary. Pero sa economic history ng bansa, mula panahon ni Cory Aquino, Finance o NEDA Secretary ang head ng economic team, kaya ang posisyon ni Go sadyang nagmarka bilang cabinet revamp o balasa sa gabinete. This wasn't created for me. The office was created to encourage investments into the country. Galing sa Gokongwei Group si Go, pamangkin ng yumaong patriarch na si John Gokongwei Jr., CEO at President ng mall operator ng Robinson's Land si Go, at nag-resign siya sa pwestong ito nitong Enero upang gampanan ng tungkulin sa gabinete. Gaano nga ba kalawak ang impluensya ni Go? Sa 12 buwan bilang economic advisor, naisulong niya daw ang mga bagong batas, ang PPP Code of Public-Private Partnership at ang Ease of Paying Taxes Act. Nakumbinsi din niya ang corporate regulator na Securities and Exchange Commission o SEC ukol sa Initial Public Offering Rules o IPO, gayon din ang Stock Exchange ukol sa short selling para makipagsabayan sa standards ng iba pang stock market sa Asia. Pati ARTA nakikinig daw kay Go. ARTA actually listen to us. Yes, of course, and we are working closely with him, and you see him act decisively on any issue. He is that. Yes, because he has the trust and confidence of the President, even the agencies. Bilang pinuno ng economic team, 3 bagay ang sinusulong ni Go sa Kongreso para daw ipatupad ang pangakong ease of doing business sa mga investor. Number one, we want to restore the powers of the investment promotion agencies, such as PEZA, BOI, Clark, CDC, SBMA, etc. So we want to give the IPAs back their power over the locators in their respective economic zones. This will enable IPAs to protect companies from regulatory inconsistencies. We hope to clarify and simplify VAT-related rules. We are working with Congress to address the ambiguity. Ikatlo, nais niyang maripaso ang CREATE, ang batas na nagtanggal ng ilang income tax incentives sa mga investor. The income tax is subject to a sunset provision. I believe that's the intent, right? But for the VAT and duties, I think the global practice is that remains to have no sunset clause, as long as you're a registered business enterprise in good standing in the ecozones. Giit pa ni Go kung may bagong batas, may mga luma na dapat tanggalin para hindi malito ang mga investor. Lois Calderon, CNN Philippines.